Magandang gabi mga kababayan, para sa inyong kaalaman na ang Pax Silica po ay makakabuti ng malaki sa ating bansang Pilipinas. Ito po ay isang AI hub na itatayo sa Tarlac na gagawa po ng semiconductors at data centers. Ito po ay malaking tagumpay ng ating mahal na Pangulong Marcos sa kanyang pakikipagkaibigan sa Amerika. Ito po ay sinabi ng isang pastor na ang Pilipinas ay magiging apple of the eye sa buong mundo. At isa nga po itong planong itayong ito na napakalaking kumpanya na itatayo sa ating bansa. Sa dami ng bansa na pwedeng tayuan, at Pilipinas po ang napili ng Amerika. Kaya tayo magpasalamat sa ating mahal na Pangulong Marcos sa kanyang tagumpay, ay tagumpay ng lahat ng Pilipino. Dahil po dito, kapag itinitayo, magbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Mahigit 100,000 mga Pilipino ang pwedeng magtrabaho dito. At kikita po ng bilyong piso ang ating gobyerno. Kaya mga kababayan, maraming kumukontra, maraming natatakot. Ang sinasabi nila na palagi daw tayong mawawalan ng kuryente. Sabi naman ng iba, mawawalan daw tayo ng tubig. Iyan po ay isang malaking kalokohan, malaking kasinungalingan. Kung ikaw po ay isang naniniwala sa dakilang Diyos na buhay, hindi po tayo mauubusan ng tubig at hindi rin po tayo mawawala ng kuryente dahil sa itatayong malaking kumpanya sa Tarlac, pagkat sila po ay gagawa ng paraan para makakuha ng sarili nilang kuryente gaya ng solar. At iyan naman po ay planado ng gobyerno. Ako'y naniniwala na hindi naman pababayaan ng ating gobyerno na ang mga tao ay maghirap dahil sa itatayong Pax Silica. Tunay nga po na ang ating bansang Pilipinas ay pinagpapala na sa panahon ni Pangulong Marcos. Pinagpapala tayo ng dakilang Diyos na buhay. Tunay nga na umaangat ang ating bansa o nakakaahon na tayo sa kahirapan. Unti-unti po tayong nakakaahon. At kaya sana mga kababayan, huwag na kayong kumontra sa napakagandang proyekto ng ating mahal na Pangulong Marcos sa pakipagtulungan ng Amerika. At ito po ay planong pirmahan sa darating na November, at planong bumisita rito ni Pangulong Trump. At baka sa isang taon, sana nga po ay matuloy. At ako'y naniniwala na ito po ay magbibigay ng magandang ekonomiya sa ating bansa. At isa nga po itong Pax Silica ay magiging isa sa dahilan na tayong ang bansang Pilipinas ay magiging apple of the eye ng buong mundo. Kasunod niyan ang pagmina ng langis. Kaya mga kababayan, huwag na po kayong matakot sa mga nagsasabing mawawalan daw ng tubig, mawawalan daw tayo ng kuryente dahil sa Pax Silica. Yan po ay isang malaking kalokohan, yan ay isang malaking kasinungalingan. Magtiwala tayo sa dakilang Diyos na buhay dahil hindi niya tayo pababayaan. Mahal ng Diyos ang mga Pilipino. Sa ilalim ng Pangulong Marcos, kaya nga po gumagawa ng paraan ang Diyos na buhay para makulong ang mga magnanakaw sa gobyerno. Marami na pong nakulong at marami pang susunod ng mga senador, mga senator na magnanakaw. Sila pong lahat ay makukulong sa panahon ng Pangulong Marcos. Kaya mga kababayan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Patuloy lang tayo manalangin na iligtas ang pamilya ng ating Pangulong Marcos, pati ang kanyang mga anak
ang kanyang asawa, at ang lahat ng matitino sa gobyerno. At ako'y naniniwala na patuloy na pagpapalain ng Diyos ang ating bansang Pilipinas. At yun lang po, inuulit ko mga kababayan, huwag po kayong matakot sa planong itayong Pax Silica. Kundi tayo magpasalamat sa ating mahal na Pangulong Marcos, tayo magpasalamat sa dakilang Diyos na buhay. Yun lamang po at magandang gabi sa inyong lahat. Paalam.